Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Gusto ko pa po sanang manood eh. Parang bitin yung aking panonood dito po sa magagandang bagay po na through the years ay ginagawa po ng Panginoon sa ating iglesia. Ang ilan po sa atin na lubusang nakakasubaybay sa istorya po ng church, alam ko pong nagiging emotional. Sapagkat naranasan nila lahat yun eh. Kung paano tayo binibuild up ng Panginoon para makarating tayo sa mas mainam na kalalagayan. So napapatunayan natin na hindi po nasasayang ang pananampalatayang tangan-tangan natin. Sapagkat through the years, nakikita natin ang katapatan ng Panginoon sa kanyang mga pinangako sa atin. Inaayos niya ang ating mga buhay, hindi lamang po tayo matatanda. Nakikita natin yung mga bata dati, yung maliliit dati, malalaki na sila ngayon at nagagamit na ng Panginoon. At naniniwala ako even they will be used by God even mightier than most of us na mga elder nila, na mas matatanda sa kanila. Sapagkat mas malalaking ministeryo po ang nag-aantay sa kanila. Although ang mga nauna sa atin, mga nahirapan po yun eh. Ang church po natin ay 40 years na. So, wala pong nasayang doon sa mga paghihirap ng mga nauna sa atin. Ibig sabihin po ng 40 years, marami nang nauna sa atin na ginamit ang Panginoon para makarating tayo sa ganitong kalagayan. Hindi natin kinakalimutan yun. Kumbaga sa isang pamilya, may mga magulang na naghirap muna para makatapos at makaranas ng magandang buhay ang kanilang mga anak. So, hindi natin kinakalimutan ang mga nauna po sa atin. Yung mga nauna dito nag-serve sa church. No matter what story ang nangyari, but still, ang lahat po ng bagay ay ginagamit ng Diyos para po sa kanyang kapurihan. So, pinapapurihan ko po ang Panginoon sa buhay po ng mga nauna sa atin. Ngayon, nag-i-enjoy tayo. Hindi na nila na-enjoy yung na-enjoy natin. Pero hindi natin may enjoy kung ano man yung kaligayahan na darama natin ngayon kung hindi po tayo tumuntong doon sa mga pinaghirapan nila. Okay? Dapat i-appreciate natin yan. Hindi tayo ang bida dito na parang magaling tayo dahil nandito tayo sa ganitong kalagayan. No. Nandito tayo sa ganitong kalagayan kasi may naunang ginamit ang Panginoon sa atin. Sa kanila nga yung hirap eh. Parang yung sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Sa kanyang hirap, nahirapan din ang kanyang mga disipulo, nag-i-enjoy tayo ngayon. Ganun din sa bawat istorya ng church. Wala po tayong kinakalimutan. At wala tayong itinatapon. Lahat po ay ginamit ng Diyos para makapunta doon po sa itinakda niya, pinagplanuhan niya glory. Hindi lamang po sa glory niya, kundi sa kaligayahan po natin. So, papurihan po ang Panginoon. Salamatan po natin siya. Okay, so, tapos na po tayo sa istorya ni Jacob. Papasok tayo sa isang, masasabi kong isa sa paborito kong istorya sa Bible. Ang istorya po ng anak niyang si Joseph. Joseph, kilala siya sa Joseph the Dreamer. Okay, kung paano ang istorya ni Jacob ay nagsimula sa medyo matanda na niyang edad. Medyo nagkamali po ako nung una. Akala ko bata pa nagsimula si Jacob. Pero sa careful examination po, careful ang tawag dito, study ng kanya po buhay, si Jacob po ay
simula sa yung istorya niya ng paglayo niya sa kanyang mga magulang, nagsimula po yun, matanda na pala siya. 70 years old. Okay? For the record, 70 years old na. Approximately, 70 years old. Pero kasi po yung 70 years old, sa panahon nila, yan po yung prime nila. Okay? Sa panahon natin ngayon, ang prime ng mga tao sa panahon natin ngayon, from 25 to 35. Yan po yung prime natin. Ibig sabihin ng prime, ito yung kasagsagan ng ating kalakasan, pamumukadkad ng ating kagandahan, kagwapuhan, doon po sa edad na yan, from 25 to 35, sa panahon natin. Pero sa panahon po nila Jacob, ang prime nila from 60 to 80. Okay, bakit po? Namubuhay po sila ng 120, 140 years old. Remember, namatay po si Jacob sa edad na 147 years old. So pag hinati mo sa gitna yung 147, makukuha mo yung 70 to 80 approximation. Okay? So yun yung prime nila, yun ang kalakasan niya. So yun yung time na napawalay si Jacob sa kanya pong mga magulang. And now, ito po yung susunod na istorya. Sisimulan po natin yung istorya na yan kay Joseph sa edad niya na, ito bata. Kaya young people, makinig mabuti. Kasi napakaganda ng istorya. Yan. Napakaganda ng istorya ng, ito pwede mong patayin. Kasi nakikita yung katandaan ni Pastor. Ito. Yan. Ito lang ang buksan mo. Na-hide yung ating katandaan dyan. Yan. Kasi ang pag-uusapan, bata, medyo kailangan magmukhang fresh naman yung inyong pastor. So nagsimula si Joseph sa edad po na 17. Okay. Ilang taon ka na, Dia? 16. Mga gantong taon. Nagsimula ang istorya ni, hindi, si Badet. 17 ka, Badet? 16 din. Kasi edad pala sila. Ayan. Yung mga ganong edad. So, makinig mabuti mga young people. Okay? From 17 years old. Kasi ang istorya nito mga kapatid ay from struggle papunta sa kinakanta natin kanina na victory, from struggling to victory. From slavery, sa walang pag-asang kalagayan, to supremacy. Okay? Sa isang nakakaawang kalagayan, papunta sa pagiging prominente. Sa isang estado na makapangyarihan. Pero galing ka dun sa kalugmukan. Okay, yun po ang istorya ni Joseph, kung titignan natin. Joseph is one of Jacob's 12 sons. Pang-ilang anak si Joseph? Pang-12. Okay? Kasi meron pang isang babae, si Dina. Ang pang-11 ay si Dina. Okay? At si Joseph ang pang-12. Actually, pang-13 si Benjamin. Pero kung bibilangin lang natin ang mga lalaki, pang-11 si Joseph. Pero hindi tayo ganun magbilang sa panahon natin. Binibilang natin kahit na yung mga babae. So, pang-12 anak, si Joseph. So, nandun pa rin siya sa perfect number, si Joseph. So, Joseph, one of Jacob's 12 sons, the firstborn from Jacob's beloved, sino? Rachel. Young people, from Jacob's beloved Rachel. Napaka-importante ng mga detalye. Kasi, pag alam mo yung mga detalye, ma-appreciate mo. Bakit nag-a-unfold ang storya? Paano ginagawa ng Diyos ang storya? Okay? Paano niya pinagtatablitan niya yung storya para makapunta dun sa kanyang ultimate plan? Kaya importante yung details para makonekta mo. Para kang naghahanap ng gagamba. Ngayon kasi hindi na uso maghanap ng gagamba. Ewan ko sila Michael, kung nasubukan naghahanap ka, okay. So, pag naghahanap ka ng gagamba, ang sinusundan mo yung mga istasyon ng mga sapot nila. Yung detalye nun, hanggang matagpuan mo yung gagambang hinahanap mong makita. Nakatago yun, pero matatagpuan mo sila. Pag natuntun mo yung mga istasyon ng sapot kung saan sila nagpunta.
Okay? So, the firstborn from Jacob's beloved wife, Rachel, was obviously, according to the story na mag-unfold sa atin, Joseph was obviously the paborito ng kanyang amang si Jacob. Paborito siya. Okay? Importante din yun, yung informasyon na yun. Hated by his brothers, being the favorite of their father, Joseph was planned to be killed by his brothers. Pinagplanuhang patayin ng kanyang mga kapatid. But ended up being sold to slave traders only in the future to emerge as ruler of all Egypt. Okay, nagbibigay lang tayo ng bird's eye view. Ididetalye natin yan habang nagda-dive tayo, nag-explore tayo dun sa istorya ni Joseph. Through this story of Joseph, we will learn how suffering, no matter how unfair, develops strong character and deep wisdom. Yan kasi ang wisdom magkaroon ng utak, ang puso, at ang iyong kaluluwa. Yan ang wisdom. Ang talino, pwedeng dito lang. Gagamitin mo yung talino para magkaroon ka ng edge, intelligence. Pero wisdom, magkakakonect kayo. Okay? Yun ang wisdom. God is developing wisdom kay Joseph through these momentary sufferings na daraanan niya. God used even momentary sufferings and afflictions to train and develop His chosen people for His plan of redemption. Okay, babasahin natin ang simula ng istorya. We will read Genesis chapter 37, verses 1 to 11. Genesis chapter 37, verses 1 to 11. Okay, nandiyan naman, susundan na lang natin. Babasahin ko po dito sa aking kopya. Okay, Genesis chapter 37, verses 1 to 11. So Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. Okay. We will stop there for a while para i-remind lang sa inyo mga kapatid. Ano yung Canaan? Yung land of Canaan? This is the land of the promise of God. Ito yung lupa kung saan pinangako ng Diyos para sa mga Israel. Una niya itong ipinangako kay Abraham. Nakatira doon si Abraham, nakatira doon si Isaac, nakatira doon dati si Jacob, napahiwalay siya, pero ibinalik siya ng Diyos sa Canaan. So, kanino originally ang Canaan? Sa lahi ni Israel. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob na naging Israel. Ang Canaan na yan ay ang pangkasalukuyang Israel sa mapa. Okay? Para magkaroon lang kayo ng informasyon. Yung pinag-uusapan natin Canaan's land, actually mas malaki yan. Yung nakikita nating Palestine, yung Gaza Strip dito, yung West Bank dito, yung Jordan dito, yung kanugtog pa na lugar dito sa Middle East, yan yung Canaan's land nung panahon na yun. Actually, mas malaki ang pinangakong lupa ng Diyos kay Abraham dati na mai-inherit o mamanahin ng kanilang mga kaapu-apuhan. Okay? Ang kaapu-apuhan ng mga Israel. Etong mga nakatira ngayon sa Israel. Kaapu-apuhan ng mga Hudyo. Okay? So, doon pa lang makikita natin, God is faithful in fulfilling His promises. Tapat siya sa pagtupad ng kanyang mga pinangako. So, yun yung Canaan's land. Okay.
So, this is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17, young people, 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Silpah. O young people, sino si Bilhah at si Silpah? The maidservants of Rachel and Leah. Okay, sino daw kasama ni Joseph nung nagteten sila ng flock, nagpapastol sila? Yung mga anak lang ng mga maidservants. Sino yung mga anak ng mga maidservants ng people? Kay Bilhah, sino? Sino? Nakalimutan na ano nyo, na-enumerate nyo lahat yun. Sinundan ko dito para hindi tayo magkakamali. Si Dan, si Naphtali, kay Bilhah, si Gad at si Asher kay Silpah. Okay, yun yung mga kanilang mga anak. So, yun ang kasama ni Joseph doon sa pagpapastol ng mga tupa. His father's wives. And he brought their father a bad report about them. Okay, maluloko daw. Sabi ni Joseph, kasi si Joseph, pinakabunso, may isa pang bunso, si Benjamin. Pero siya yung nauutusan, then bata pa si Benjamin. Sinasabi ni Joseph kung ano ang nakikita niya. Kailangan niya yung impormasyon na yun kasi para maintindihan niyo bakit galit na galit ang mga kapatid ni Joseph sa kanya. So kung ano yung nakikita ni Joseph sa kanyang mga kapatid, sinusumbong niya sa kanyang ama. So Joseph brought back to their father a bad report about his brothers sa mga anak ni Bilhah at ni Silpah. Okay, si Dan, si Naphtali, si Gad, si Asher. Okay, verse 3. Now Israel loved Joseph more than any of their other sons. So lumabas na sa istorya. Sino daw ang pinakamahal ni Joseph, ni Jacob? Si Joseph. Okay. Because he had been born to him in his old age, and he made a richly ornamented robe for him. Okay. Lahat naman sa customary ng mga Hudyo sa mga Israelita. Dahil sila ay mainit sa umaga, malamig sa gabi, nasa wilderness sila. Meron silang robe, o balabal, o cloak, na tinatawag. Meron sila lahat pag-aari. Napaka-importante nito sa kanila. So, ilan ang kapatid ni Joseph? 11 o 10 yung mga nauna. Dahil siya yung pinakapaborito ng kanyang amang si Jacob. Si Joseph, iginawa ni Jacob ng espesyal na robe. Okay, espesyal. Yung mga robe ng kanyang mga kuya, ito yung mga pangkaraniwang robe. Pakinggan niyo mabuti. Short sleeve, and then knee length na robe. Pag sinuot mo, parang knee length hanggang dito lang yung laylayan, tapos short sleeve lang. Yung kay Joseph, long sleeve, tsaka ankle length. Okay, hanggang doon sa baba. So, kitang-kita siya. Pag naglalakad ang mga magkakapatid, ibang-iba yung sa kanya, ornamented pa. Design pa. So, yung kanyang robe ay parang robe ng mga royalties. So, doon pa lang, lalo nang nagpupuyos sa galit ng mga kapatid sapagkat kitang-kita nila kung sinong espesyal sa kanilang lahat. Sa pamamagitan pa lang ng robe. Ang robe, dahil napaka-importante nung panahon na yung mga kapatid, pwede siyang isanla. Sa customary ng mga Israelita, ang mga robe ay pwedeng isanla sa sanlaan. So kung gaano kagandang robe mo, mas malaki ang value nito kasi pwede mo ito isanla. Okay, so yun.
Jacob made a richly ornamented robe for Joseph, for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Parang ganito, mga kapatid, siguro sa ating mga magkakapatid, nararanasan natin. Kami po, 8 magkakapatid. So, may mararamdaman kang may paborito doon sa mga magkakapatid. May mararamdaman at mararamdaman ka. Hindi ko sasabihin, baka mapanood ko ng mga kapatid ko itong preaching na ito. Hindi ko sasabihin, pero alam ko kung sino. Nakikita ko kung sino yung mga favorites doon sa mga magkakapatid. At mararamdaman ito ng mga kapatid mo. At dahil kung ikaw ay nakababata, daranas ka minsan ng pambubuli din ng mga nakakatanda. Kumbaga, they will not speak well of you. Uutusan ka nila, puputusan ka nila. Punta ka doon, pumunta ka doon. Anuhin mo nga yung mga ganon. They are not speaking well. They were not speaking well of Joseph. Pero sa harapan ng kanilang ama, hindi nila ginagawa. Dahil alam nila, paborito nila. So, ibig sabihin, alam talaga, nakikita talaga ng mga kapatid ni Joseph na siya ang paborito ng ama. Kaya hindi sila nagsasalita ng maganda patungkol kay Joseph. So, verse 5, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, listen to this dream I had. Nandiyan ba, mga kapatid? Ayan. Listen to this dream I had, sabi niya. Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field. Ibig sabihin ng binding sheaves of grain. Nagtatali ka ng mga uhay ng inani mong trigo. Binibigkis na nila. They were binding the sheaves of grain ng trigo. Binibigkis na nila yung kanilang mga inaning mga trigo. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly, dream ito a dream. When suddenly, my sheep rose. Yung kanyang tinali, nagtatali silang lahat, nag-uuntok sila. Sa panaginip ni Joseph, biglang bumangon yung tinatali niya, bigkins. Bumangon. Sa kalagitnaan, sabi dito, my sheep rose and stood upright. Stood upright. While your sheep, yung mga tinatali niyo, mga kapatid ko, gathered around mine and bowed down to it. Okay? Bumangon yung tinatali ni Joseph, tapos yung mga tinatali daw ng mga kapatid, umikot doon sa nakatindig na trigo ni Joseph at nagbow doon sa trigo ni Joseph. Sabi daw. His brother said to him, do you intend to reign over us? Ano ibig sabihin mo? Gusto mo kaming pagharian? But they are speaking of the future. Okay? Malalaman natin later on. Ito ay dream patungkol sa kung anong mangyayari sa kanila sa future. Will you actually rule us? Papamahalaanan mo ba kami? Ikaw bang magiging mas makapangyarihan kaysa sa amin? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Verse 9. Then he had another dream. Pangalawang panaginip. Listen very carefully. And this time, the sun and moon and 11 stars were bowing down to me, sabi ni Joseph. When he told his father, as well as his father rebuked him. Binawalan siya ni Jacob and said, what is this dream you have? Ano ang panaginip na sinasabi mo? Will your mother and I, your brothers, and your brothers actually come and bow down to the ground before you?
Yan bang ibig mo sabihin sa panaginip? Darating bang araw na pupunta kami ng mga magulang mo at ang mga kapatid mo at kami ay luluhod sa iyo? Yan bang panaginip? Yan bang panaginip mo? Nagalit din si Jacob. His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Okay. Sinaulo lang ni Jacob kung ano yung mga napapanaginipan ni Joseph. Kasi isang araw, mapapatutuhanan niya na totoo yung mensahe ng Lord kay Joseph sa panaginip. So, anong makikita natin dito, mga kapatid? God's work in His plan of redemption. Yan, God's work in His plan of redemption. So makakakita tayo ng kagaya ng sinasabi dito, mga kapatid. Ang istorya na nangyayari sa sanlibutan, pakinggan natin mabuti, ay hindi lang dahil sa mga ways, pamamaraan at mga desisyon ng tao kaya umiinog. Okay? Sinasabi ng mensahe sa atin ito para magkaroon tayo ng pag-asa. Ano man ang kalagayan niyo sa buhay, ano man ang nangyayari sa inyo, masama man ito o mabuti, kailangan nyo maintindihan that the history of this world, ang mga istoryang nag-aanpong, listen, sa sanlibutan ay nakapasailalim sa soberenya o pangunguna ng Diyos. Walang makakahulagpos o mangingibabaw na istorya dito sa lupa na hindi pinapamahalaanan o ginugovern ng karunungan, ng providensya, ng soberenya ng Diyos. Yun ang gustong makita ng Diyos sa mensahe dito. Kaya dito sa binasa nating teksto, Genesis chapter 37 verses 1 to 11, titignan natin mabuti paano ginagamit ng Diyos maging ang mga istorya ng tao, pag-uugali ng mga tao, ang kanilang mga past experiences, para dalhin ng Diyos ang istorya papunta dun sa kanyang plano. Okay? Na mabuti. Kaya hindi ka dapat mawawalan ng pag-asa kung dumadanas ka man sa ngayon nang akala mo ay isang kaparasahan o isang problema sa buhay. Okay? Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Okay. Genesis chapter 37 verse 1 to 11 ay nagpapakita sa atin kung paano nag-i-intervene ang Diyos sa buhay ni Joseph. Meron tayong tatlong pangyayari dito. Pangyayari sa buhay nila na ginamit ng Diyos para madala niya ang buhay ni Joseph sa mga susunod nating pag-aaralan. Una, yung favoritism. Okay? Malinaw na nabasa natin dito sa istorya kung sino ang paborito ng kanyang ama. Sino? Si Joseph. Marami siyang anak. Marami anak si Jacob. 11 lalaki, isang babae, 12 lalaki, isang babae, pero meron siyang paborito doon. Si Joseph. Bakit naging paborito ni Jacob si Joseph, mga kapatid? Ano ang dahilan? Andyan yata. Sinulat yata dyan. Wala pala dyan. Okay. Bakit naging paborito ni Jacob si Joseph? Why Joseph was his father's favorite? Number 1, sabi dito sa istorya, because he was the firstborn son of Rachel. Sino si Rachel? Jacob's beloved wife. Beloved.
Why? Tama ba, beloved o beloved? Pwede rin gamitin kahit ano. Dahil siya anak ng pinakamamahal na asawa ni Jacob. 4 ang asawa ni Jacob. Si Leah, si Rachel, si Silpa, and si Bilhah. Yung dalawang maidservant. Yung dalawang tunay na asawa. Okay? Pangalawa, because Joseph was born to Jacob when Jacob was in his old age. Matagal nilang hinintay ni Rachel na magkaroon ng kanilang sariling supling. Matagal. So, ibig sabihin, mga matatanda na yung kanyang mga naunang mga kuya bago dumating si Joseph. Okay? 17 pa lang si Joseph dito, mga matatanda na yung kanyang mga kapatid. And then, pangatlo, bakit siya ang paborito? Joseph was a wise young man. A young man of spiritual sensitivity. At nakikita yun ng kanyang ama sa kanya. Ay may mga panaginip si Joseph na namamangha si Jacob. At inaalala niya, he kept that in his mind. So yun ang dahilan bakit nag-emerge na paborito si Joseph sa mga magkakapatid. Okay? At dahil doon, dahil siyang paborito, mga kapatid, dito din sa istorya, makikita natin si Joseph na meron siyang self-assurance and overconfidence. Naglalakad sila mga magkakapatid, siya may pinakamagandang may pinakamagandang bihis. Alam niya, mamahalin siya kaysa sa mga kapatid niya. Kaya dahil sa ganung kalagayan, alam niya siyang paborito, alam niya siyang matalino, meron siyang self-assurance, at meron siyang overconfidence. Okay? Joseph, as a young man, was overconfident. His natural self-assurance, wisdom, and spiritual sensitivity, increased by being the favorite son of his father Jacob, was unbearable to his 10 older brothers. Okay? Sa araw-araw na nakikita ng mga kapatid si Joseph, sa kalagayan ni Joseph, tapos masalita pa siya, makumpiyansa pa siya, matalino pa siya, lalo lamang nagdudulot ito ng pagkainggit, pagkagalit, pagkainis sa kanilang kapatid. Kasi mga kapatid, iisipin nyo, kasi ini-imagine ko sa panahon natin ngayon, kailanman hindi ko maiisipang patayin ang kapatid ko. May nag-isip ba sa inyo na papatayin ko ang kapatid ko? Meron bang nakakaisip ng gano'n sa ngayon? But this story is a biblical story at mababasa natin dito ng plain, ng makatotohanan na ang mga kapatid ni Joseph ay pinagplanuhan patayin ang kanilang kapatid na wala namang ginagawang masama sa kanila. Kaya iniisip ko, paano sumapit sa kanilang isipan, sa kanilang puso, na pagbalakan nila patayin ang kanilang kapatid. Okay? So the story tells us na yun ang araw-araw nilang nakikita. At nag-grow, lumalago ang kanilang hatred sa kapatid na si Joseph. At matagal na nila itong nakikita. 17 years na ang kanilang pagkagalit sa kanilang kapatid. Okay? Jacob was unbearable. Hindi na nila matiis. Ang nakikita lang parang kayabangan at dominance ng kanilang kapatid sa mata ng kanilang ama at maging sa katalinuhan sa kanilang mga pag-uusap. Hindi nila makayanan. But these characters, okay, yun ang ginamit ng Diyos para talagang kainisan siya ng kanilang
ng kanyang mga kapatid. Ginamit ng Diyos yun. Nanguna ang Diyos sa istorya at ginamit niya yung ganong karakter. Katalinuhan at Kristo ni Joseph at pagiging paborito ni Joseph para talagang kainisan siya. Remember, Joseph is a type of the coming Messiah. Ano ibig sabihin nun? Kamukha si Joseph, binibigyan tayo ng prelude. Pinapakita sa istorya na si Joseph ay magiging kahawig ng darating na tagapagligtas. May pagkakahawig ang buhay nilang dalawa. Una, Joseph was beloved by his father, Jacob. Jesus Christ is the only beloved Son of God. Okay, yun ang una. Ano pa ang pagkakapareho? Joseph was highly esteemed. Speaks highly of himself. Confident. Sasabihin kung anong tama. Sasabihin kung anong nakikita. Hindi magtatago ng katotohanan. Yan si Joseph. Kaya sinumbong niya ang kanyang mga kapatid, lalo nagagalit sa kanya. Jesus also is highly esteemed. Hindi siya mangingimi na sabihin ang katotohanan ng may kumpiyansa. At yan ang kinagalit ng mga religious leaders kay Jesus. Okay, yun ang pangalawang pagkakamukha. And then number 3, Joseph, because of that, was hated by his brothers. And they plotted to kill Joseph. Jesus, also, because of his outright righteousness, speaking of truth, Jesus also was hated by the brothers. Mismo ang mga Israelita, mismo ang mga Hudyo ang nagalit kay Jesus Christ. At sila ang nagplot na patayin si Jesus Christ. And then number 4, Joseph was sold, pinagbili as a slave. Jesus also, pinagbili siya. Okay? Sino nagbenta kay Jesus? Ang kanyang may tuturing na kapatid, kasama sa inner core, si Judas. Ganon din si Joseph. Pinagbili siya ng kanyang mga kapatid. And then, finally, Joseph, after that sufferings, Joseph was risen to glory from slavery to supremacy. Okay? Ganon din si Jesus Christ. Pagkayari ng mga sufferings ni Jesus Christ, isang araw, He was risen for glory. At ang kanyang gloria, ang kanyang kadakilaan, ay hanggang ngayon pinagdiriwang natin. Okay, yun ang pagkakapareho nila. And then, but these characters of Joseph, the confidence, self-assurance, wise, and that spiritual sensitivity were also used by God by combining all of it by pain and sufferings na dinaanan niya sa kanyang buhay. God molded Joseph by both good characters and painful experiences to prepare him for a great task that is so vital for God's redemptive plan. Okay? Ang karakter ni Joseph at ang mga experiences niya sa buhay ay gawa ng Diyos para mairuta, maigiya si Joseph papunta dun sa kanyang dakilang pagkagamit sa plano ng Diyos na kaligtasan sa panahon nila. Tingnan niyo yung motive, ha? Sa panahon ni Jacob, gumawa ang Diyos para sa personal niya. Panahon ni Jacob, nung nagpakilala ang Diyos, personal.
Sa anak ni Jacob na si Joseph, gumawa ang Diyos para iligtas ang pamilya nila, ang kanila, ang 12 lipi ng Israel. Ang susunod na motive, pag-aaralan natin, pero bibigay ko yung konting idea niya. Sa panahon naman ni Moses, gagamitin siya ng Diyos para iligtas yung buong nasyon. Sa panahon naman ni Jesus, gagamitin siya ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Okay? Nakita niyo yung motive? Pinapakita ng Diyos unti-unti ang kanyang redemptive plan. Personal, family, nation, world. Okay? Okay, so, yan. So, ang application na sa point na yun, sa point number 2, your God-given good qualities, my dear brethren, or character, coupled with God-orchestrated hardships and trainings in life, will prepare you for a great God-planned tasks and works para makapunta sa kanyang glory at para maranasan mo ang total na kaligayahan sa buhay mo. Okay? So, huwag kang mawawala ng pag-asa kung dumaranas ka ng mga suffering sa problema sa iyong buhay. Huwag mo ikukumpara ang sarili mo na makikita mo ang sanlibutan. Bakit sila? Hindi naman sila sumusunod sa Diyos. Pero parang masasaya nila. Kumakain sila ng masarap na pagkain. Napupunta sila sa mga lugar na gusto nila. Nagagawa nila yung mga leisure o mga vanities sa kanilang katawan na parang walang limit. So magpapakasaya sila ng mabuti sa mundo ito. Bakit ako sinasabing mananampalataya? Bakit nandito ako sa isang tabi? Hindi ko makain kung anong gusto kong kainin. Hindi ako makapunta. Doon man lang sa malapit na SM Balanga. At nandito lang ako. At hindi ako maging kagaya nila samantalang anak ako ng Diyos. Huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa kanila. Okay? Ginagamit ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa buhay mo. Mabuti man, o sa tingin mo'y pangit, problema man, o sa tingin mo'y kasiyahan, para hubugin ang iyong karakter, kagaya ng kay Joseph, para magampanan mo ang trabaho o mabigat na trabaho o dakilang trabaho na paggagamitan mo sa future. Okay? Hayaan mo silang pumasyal sa kung saan lugar. Hayaan mo sa limutan na pumasyal sa kung saan lugar. Kainin ko lang. Gusto lang kainin. Para lang silya elektrika yan. Ano gusto mong kainin? Mamamatay na bukas. Okay? Hayaan mo makapunta sila, malibot nila ang mundo. Kasi baka maaaring manilibot nga nila at mapupuntahan nila ang mundo. Pero hindi naman sila makaka-flight sa langit. Okay? Hayaan mo wala kang napuntahan lugar kundi Orion at nag-mission ka sa Orion sapagkat yan ang binigay sa iyong mission ng Panginoon. Hayaan mo ito lang ang napuntahan ng lugar pero pa-flight ka naman papuntang langit. Okay? Naintindihan natin mga kapatid, huwag mong ikukumpara yung sarili mo sa libutan. Makikita natin si Joseph. Sa maraming niyang experiences, bakit ako nandito sa kulungan? Bakit ako nangangamuhan dito? Ay mayaman ang aking ama. Bakit nangyayari sa akin ito? Bakit ako pinagpili ng aking mga kapatid? But because God gave Joseph wise judgment, wisdom, nakikita niya ang gawa ng Diyos. At later on, mapapatutuhanan natin na dinala si Joseph ng kanyang God-given wisdom at pinalis ito ng mga sufferings, mga pains na dinanas siya sa buhay para gamitin siyang
mag-emerge siya as one of the prominent personality sa panahon nila, sa Egypt, sa kaharian ng Egypt. And then, point number 3. Okay. Ginamit ng Diyos ang Joseph's brothers' jealousy and hatred. Okay, makikita natin yan sa verses 4, 8, and 11. Okay, anong nangyari? Dahil nakikita nilang kakaiba sa kanila si Joseph, tinubuan sila ng hatred. Tinubuan sila ng jealousy, pagkaselos, at hatred, at nag-plot silang patayin ang kanilang kapatid. At ginawa nila yun. Sa mga susunod na istorya, ginawa nga nila. Hindi man na napatay, pero napagbilin na si Joseph. But, ang istorya mga kapatid, kagaya ng nababanggit natin sa panimula kanina. Huwag kang mabilis na humusga sa tao kahit na, listen very carefully. Alalahanin mo na ang lahat ng istorya na umiinog sa mundo ay nakasalalay, nakapailalim sa pangunguna, pakikialam ng Diyos by His intervening power. Huwag kang mabilis huhusga sa mga taong nakakasalamuha mo, bagamat parang pangit ang ginawa nila sa iyo. Huwag kang mabilis huhusga. Mapapatunayan natin yan pagtakbo ng story ni Joseph. Huwag mong mabilis tignan na ang sarili mo ay ikaw ang bida at ang lahat ng kumakalaban sa iyo ay kontrabida. Huwag mong gawin yun. Isa lang ang bida natin. Sino lang ang bida? Ang Diyos lang ang bida. Lahat tayo ay supporting actors and actresses sa ating bida. May papel tayo, pero hindi tayo ang bida. Okay? Ginagamit ng Diyos ang lahat para madala niya sa kanyang good plan sa eternity na dapat nating pagkatiwalaan. Okay? Sa istorya na ito, the brothers of Joseph hated him so much that they plotted to kill him. And when Reuben, their eldest brothers, refused, si Reuben kasi, medyo mabait siya. Ang isang pagkakamali ni Reuben, sumiping siya sa isa sa mga servant ng kanyang ama. Yan ang pagkakamali. Kaya na-curse si Reuben. Si Reuben ang panganay. Okay? Nasa mga magkakapatid. Pero mabait si Reuben, pumalag siya nung papatayin nila Judah. Saan ang galing si Jesus? From the tribe of Judah. Pero talaga yung gigil na gigil kay Joseph, si Judah. Okay? Gusto niyang patayin si Joseph. Siya yung nagpupuyos na galit na galit. But their eldest brother, Reuben, refused. Wag natin patayin kapatid natin. Huwag niyang patayin. Kaya lang dahil mahina siyang kuya, ang matitinding kuya kasi yung sumunod na tatlo. Si Simeon, si Levi, si Judah. Yan yung mga matitinding kuya. Si Reuben, kuya siya, pero mabait siya. Siguro weak ang kanyang pangatawan, kaya kaya siya ng tatlo. Pero nag-refuse si Reuben, no. Huwag natin patayin ang kapatid natin. Gawin na lang natin ganito. Pag may dumaang karawan, pagbili na lang natin. Huwag natin siya patayin, kapatid natin siya. So, sa galit ng tatlo, inihulog pa rin nila sa cistern, inuhulog pa rin nila sa, ang tawag lang? Sa cistern, sa balon, nilalagyan na ng tubig na medyo malalim para hindi makakawala. And then pinagbili nila si Joseph. Ngayon yung storya na yun mga kapatid, it seems, kung ikaw si Joseph, at ganun ang ginawa sa iyo ng mga kapatid mo, na wala ka namang ginagawang masama sa kanila, sasabi ka lang ng totoo. Tutubuan ka ng matinding puot kung ikaw yun. Galit, sapagkat hindi ka lang
binenta, munti ka pang patayin ng mga kapatid mo. Pero tinuturuan tayo ng istorya, mga kapatid, sapagkat alam na natin yung dulo ng istorya na ito. Don't just give up so quickly on loved ones, on families, on friends, your colleagues, co-workers, and other people who incidentally harm you or cause you troubles or tremendous pain, cause you sufferings in your life. Huwag kang basta-basta mag-give up sa kanila at i-condemn mo na sila na, hindi na to dapat maligtas. Ginawa na ko ng masama niyan eh. Nagsalita yan ng masama sa akin eh. Chinismis ako niyan dito eh. Ganito ang ginawa niya eh. Niloko niya ako sa business eh. Ganito ang ginawa niya sa akin. Don't give up so easily sa mga tao. Maaaring ito'y istorya na ginagawa ng Diyos para dalhin ka sa mas mataas na kalagayan ng pagkaunawa kagaya ng ginawa niya kay Joseph. Remember, hindi naman ikaw ang bida at hindi rin sila kontrabida. Kagaya ng mga kapatid ni Joseph. Okay? Alam natin later on na ang Kristo ay hindi naman lumabas sa lahi ni Joseph. Ano yung lumabas? Sa kanyang kapatid na gusto siyang patayin. Although alam natin, hindi natural yun. The lineage, hindi natural offspring. But the lineage ang pinag-uusapan natin. Galing siya si Jesus Christ sa linyada, kung tutuntunin, kay Judah, sa kapatid na gustong magpapatay kay Joseph. Okay. God may be orchestrating the details of a great plan in your life, and the pain and sufferings caused by your loved ones, kagaya ng ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, listen very carefully, are necessary tools or necessary ruta na kailangan mong daanan para imonti ka ng Diyos, para sa future ay talagang makapindig ka ng tamang-tama sapagkat naiayos na ng Diyos ang iyong karakter dahil sa pinagdaanan mong mga pains and sufferings sa buhay. So do not condemn them. Kung may gumagawa ka ng masama sa iyo, ipanalangin mo sila sa Diyos. Hayaan mong mag-usap sa iyo ng Diyos at ipakita sa iyo bakit ka ginagawa ng masama. Later on, kapag hindi ka nagbitaw ng masama, pagka hindi ka gumanti, kapatid, ang aanihin mo ay kaligayahan at hindi regrets. Okay? Pag bumitaw ka ng masama at gumanti ka ng masama, ang aanihin mo later on ay curses, sapagkat gumanti ka ng masama. Kaya masusumpa ka rin. Hayaan mo danasin nila ang curses na karampatan sa ginawa nila, pero ikaw, hindi ka daranas ng kung anumang curses. Sapagkat nagtimpi ka at inantay mo ang kapaliwanagan ng Diyos. Bakit nangyayari sa iyo ang mga bagay na yun? At bakit ginagawa nila sa iyo ang mga bagay na yun kahit hindi mo naman ito deserve? Okay? So, welcome every God-given circumstances. Pastor, iniiwasan ko nga itong problema eh. Iniiwasan ko ang mga pains and sufferings sa mundong ito eh. Sa buhay na ito eh. Gusto ko laging masaya. Gusto ko laging hayay. Gusto ko walang problema. No?
Hindi ganun ang design natin. Magkalinawan tayo mga kapatid. Hindi tayo dinisenyo ng Panginoon na hayahay, tulog-tulog, panood ng TV, walang ginagawa sa buhay. Hindi ganun ang disenyo ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Ang mga nagiging ganon sa buhay nito, nai-enjoy na lahat. Walang pumipigil sa kung anong desire ng kanilang puso. Gagawin lang lahat. Ang mga tao na yon, nakakaranas ng kaligayahan for 60, 70 years, 80 years sa buhay nito. Pagkatapos, matutupok sa apoy ng impyerno. Tandaan niyo yan. Yung hindi ka napipigilan, gagawin mo kung anong gusto mong gawin. Sisipingan mong di mo asawa, magbibisyo ka ng lahat ng gusto mong bisyo. Pupunta ka sa mga lugar na hindi ka naman pinapapunta doon ng Diyos para mag-enjoy ka lang. Ang Diyos na may-ari ng sang-universo, na kayang magparit-parito sa dulot-dulo ng sang-universo na hindi kayang gawin ng tao, ang ating Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, nung nagmisyon siya sa lupa, ilang bansa ang pinuntahan niya? Nag-around the world ba si Jesus Christ? Saan siya nagpunta? Sa Palestina. He let himself be confined by space. Hindi niya kailangan mo. Ano siya sa Europa? May mission ba ang Diyos sa Europa? Ano siya sa Estados Unidos? Meron ba siyang gagawin doon? Ano si Jesus Christ sa China? No? Ano ang calling mo? Ano ang calling ni Jesus? Ipunin ang mga anak niya sa Israel. At nag-focus siya doon. Walang dahilan para umikot siya sa buong mundo. Kung ang buhay mo, ang pangarap mo, iikutin ang buong mundo, at, listen to this, ineglect kung ano ang calling mo, kapatid, nakakatakot. Kung ninineglect mo ang calling mo dahil sa pagnanais mong gawin kung anong kalayawan ng puso at isipan mo dito sa mundo, i-enjoy mo ng mabuti. Kung yun ang plano mo, mag-enjoy ka ng mabuti. Bakit? 60 to 70 years ka lang mag-enjoy. Ang susunod na buhay mo, ano na? Impyerno na. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Hindi dinisenyo ng Diyos ang buhay natin para patakbuhin sa kung anong gusto natin. But I'm telling you the truth. Akala natin ang kaligayahan natin ay makukuha natin dun sa kung ano ang gusto natin gawin. No? Akala lang natin yun. But your lasting joy ay makukuha mo kung ang buhay mo ay pumapaloob sa ruta kung saan ka dinadala ng Diyos. At hindi kung gaano kakapal ang bulsa mo, ang pera mo sa bulsa o sa bank account mo. At hindi kung gaano karami ang napuntahan mong lugar, na-enjoy mong lugar. Kasi kung listen very carefully. Kung nasasatisfy ka sa kaligayahan, pag nakapunta ka ng isang lugar, di sinsana, nung nakapunta ka ng isang lugar, satisfied ka na. Bakit naghahanap ka pa ng maraming lugar na mapuntahan? Kung sa isang punta mo sa isang magandang lugar, nasa satisfied ka. But our satisfaction as Christians ay nandoon, mga kapatid, if we are dwelling in the house, in the kingdom of our God. Pastor naman pinipigilan. Killjoy ka naman, pastor. Killjoy ka, pinipigilan mo naman yung kaligayahan namin, no? Kaya kang dalhin ng Diyos saan man. Kagaya ng ginawa niya kay Pablo. Naglayag ba si Pablo at nakapunta sa iba't ibang lugar? Yes.
Pero may dahilan na kanyang pagpunta. Hindi siya pumunta doon para mag-swimming, para pumasyal, para kainin ang kung anong gusto niyang kainin. No? Pumunta si Pablo doon, dinala siya ng Lord para ano? Para gawin ang misyon, ang calling na pinagplanuhan ng Diyos. Hindi pa nagsisimula sa sanlibutan. You may not see the real meaning, mga kapatid, sapagkat maaring hindi pa napupuno ang panahon para ma-realize natin ang ating mga calling. Pero kung nababasa natin ang mga istorya sa Biblia, nababasa natin kung ano istorya ni Jacob at ngayon pinag-aaralan natin ang istorya ni Joseph, makikita natin ang kamay ng Diyos ay nakikialam, nangungulit, isinasaayos ka, mapamaganda man ang nangyayari, mapamasama man ang nangyayari, para isang araw, itindig ka niya sa misyon, sa calling na pinagplanuhan na niyang gawin para sa iyo, para sa kapurihan niya, at para sa kaligayahan mo, kapatid. Okay? So welcome every God-given circumstances, whether good or bad, that motivates you to a great future ahead of you. Do not shy away, but embrace all of it. Huwag mo itulak kung may nararanasan kang anumang problema. Alamin mo bakit ka binigyan ng problema ng Lord. Alamin mo, dahil gagamitin ng Lord yan para i-develop ang iyong karakter. I-develop, ang tawag doon, hasain ang mapurol mong pag-iisip. Pinapadala yan ng Lord para hasain ang mapurol mong pag-iisip. Bakit? Kapag hasa na yung isip na yan, magagamit mo yan pagdating ng mga pangangailangan o kapagsubukan. Hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ng mga dadalhin sa iyo ng Panginoon. Dahil matalim na yan at magagamit mo na. Ngunit ang paghahasa na yan ay hindi. Mamagikin ko ang isip ni Pastor Tayan, mamagikin ko ang puso niya, mamagikin ko ang kaluluwa niya. Ayan, hasa na. Hindi gano'n. Dadaan ka ng mga sufferings, pagsubok, problema, afflictions sa buhay. At pag nagamit ka ng tama, nag-respond ka ng tama, nagkaroon ka ng mahusay na attitude towards them, circumstances, mga kapatid, ititindig ka ng Diyos bilang prominente sa kanyang gawain. Okay. Let us see sufferings. Let us see afflictions and problems as like a classroom where God gets our attention and transform our character and gives us strong hope in the things that are most valuable in our life. Ano yung talagang pinaka-importante? Ano ba talagang pinakamahalaga? Yung mas matunto natin, makita natin, at makalakad tayo sa divine plan ng Diyos para sa atin sa walang hanggan. Hindi lang para sa mundong ito na magtatapos, pero yung plano ng Diyos para sa atin sa walang hanggan. Okay? Anong takeaway natin sa istorya? We will close with this. Anong takeaway natin? Believe that God is sovereign and in control, kagaya sa buhay ni Joseph. In control of everything that is happening in your life. Always trust His plans and purposes. Rest assured that no matter what is happening in your life, it is for your own good, para sa ikabubuti mo. Remember that it is not
the events or the circumstances in life that matter most. Maraming dumadaan ng suffering. Lahat ng tao dumaraan ng suffering. Pero hindi yun ang importante. Ang importante ay ang ating response, ang ating pananaw. Bakit dumaraan yung mga sufferings na yan? Maraming hindi nagtatagumpay. Pero ikaw ay anak ng Diyos, iba ka sa kanila. Gagamitin mo ang problema, ang sufferings, at magkakaroon ka ng response o attitude na positibo para sa kanila that will take you to the glory and joy that God has planned for you for all eternity. Okay? Naway nakuha natin mga kapatid ang liwanag na binibigay natin. Papurihan po natin siya. Pasalamatan po natin. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Pasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Ang kabutihan mo ay hindi namin halos madakot kung gaano ka kalawak, gaano kataas, gaano kalalim. Hindi halos namin maipaliwanag, hindi namin halos maunawa. At Lord, salamat. Unti-unti mo itong ipinapaunawa sa amin. Sapagkat nalalaman mo rin na ang kaisipan na ito, ang puso na ito, ang kaluluwa na ito ay masyadong napahiwalay at napahamak. At ngayon, unti-unti mong isinasaayos at tinuturuan. Salamat, Lord, for all these truths and experiences, all these characters na binibuild up mo sa amin, Panginoon, para makarating kami sa inyong pinlanong buhay na maglalast for all eternity, Panginoon. Salamat po. Salamat po, aming Ama. We are not worthy of it. Hindi kami karapat-dapat that you have decided na ibigay sa amin, Panginoon, ang mga biyayang ito. Salamat po. Here is your church. The Truth and Life Christian Church. Lord, kaawaan mo kaming patuloy. Let your grace be always upon us. For we cannot go on in this life. We cannot be righteous and holy in this life unless your grace, your mercy, Lord God, ay patuloy na mananahan sa aming Panginoon. Salamat sa iyong mga pangako, Ama. Ito po ang iyong iglesia. Para sa iyo. At nagnanais makapaglingkod, makapagpuri, at makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, ng pasasalamat, ng kadakilaan, ang kataasan. Tinataas po namin, pinapadala sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen. Amen.